let's say meron kang time machine, tapos may chance ka na puntahan yung younger self mo, ano yung sabihin mo sa kanya? For me, as a software developer or programmer, ang sasabihin ko sa kanya or isa sa mga sasabihin ko sa kanya, practice makes perfect. Ayan. So, i-elaborate natin kung bakit nga ba. Bilang software developer or IT professional, isa sa mga way para matuto tayo dun sa isang technology is una, manonood tayo ng tutorials or meron din yung mga binabasa or dun sa mga trainings or lecture ng mga professors. So, para sa akin yung best way para ma-maximize mo yung learning or makatulong siya in the long run is i-apply mo agad yung natutunan mo. Short backstory lang, and I think common din siguro siya sa ibang IT professionals na natututo through internet like YouTube, Udemy. So bilang isang mainipin na tao, gusto ko agad matapos yung video, and pinapanood ko lang siya straight without hands-on or without applying yung napanood ko or yung natutunan ko. So at the end of the video, meron ka diyang feeling na parang naintindihan mo naman siya. Why kailangan pa ng hands-on or i-apply? Pero ma-realize mo siya after a few days or after a few weeks na makakalimutan mo na siya, and when the time na kailangan mo na siyang i-apply or implement, nga. And also common din yung marami kang ma-encounter na issue once na i-implement mo na yung functionality or yung concept dun sa ginagawa mong program or project. So further explaining pa dun sa younger self ko na in the future kapag may ginawa ka ng ganito, ganyan, marami kang ma-encounter na error. So maganda yung umpisa pa lang na encounter mo na yung issue para hindi na siya maulit dun sa production na or dun sa mismong project ng company or kung ano man yung ginagawa mong project. Para sa akin, mahalaga siyang emphasize talaga. So, siguro yung advice na ito or itong video na ito is advice na rin dun sa mga future na IT professionals or software developers. So, isa rin dun sa mga experiences ko. Job interview na to. Nag-apply ako for America. So, remote job siya, and nandun ako sa, I think, second to the last na siya na stage. So, nagawa ko yung unang programming challenge. Then, yung second programming challenge, dun ako nadali. Kasi, hindi ko pa alam yung concept no double na, i-divide mo yung two certain numbers, then nagkakaroon siya ng weird na behavior or ibang result. So, isa rin yun sa mga naging learning opportunity ko pagdating sa programming. And kung gusto mo pa ng mas better and approach para ma-maximize mo yung learning opportunity, is i-apply mo siya sa mini project, or kung hindi man mini project, mag-explore ka ng iba't ibang syntax, no iba't ibang approach. Doon mo makikita yung mga surprising na behavior ng isang language or ng isang framework. And yan, maraming gotchas. And also kapag meron kang isang project na ina-apply mo dun yung natutunan mo, is nag-serve na rin siya as portfolio, or pwede mo siyang gawing portfolio. Pwede mo siyang ilagay sa GitHub or gawin mo siyang reference sa mga future na project mo. So, kung sa tingin nyo, tama naman yung point of view ko pagdating dun sa learning, ayun, i-apply nyo lang sa current mindset nyo or sa current na habit nyo. And kung first time nyong marinig or mapagtanto yung ganito, is yun, try nyo apply. Magiging mas better yung future mo. Makakabuo ka ng good habit. And kung may iba pa kayong insights about dun sa sinabi ko na practice makes perfect, comment na kayo para mabasa ko and makapag-discuss siguro kahit konti. So kung sa tingin nyo is useful itong video, share nyo lang para mas marami pang maabutan ng advice or kung ano man yung tawag dito. Yun lang. Good night.